Sige, ituloy mo ang pagsipa sa akin, hahalikan na talaga kita. Nakita kong agad itong natigilan. Woman, huwag mong kalimutan na lungga ng king itong pinasukan mo. Huwag mong hintayin na may gagawin pa ako sa iyo, na hindi mo magugustuhan, mapang-uyam kong wika sa kanya. Galit niya akong tinalikuran, at tumakbo palabas ng lobby habang umiiyak. Tinapunan ko ng makahulugang tingin ang aking mga tauhan, na nakahilerang nakatayo lang sa gilid ng lobby, at kanina pa nanunood sa sparring namin ni Sanaya. Sundan niyo siya at dalhin sa kwarto ko. Galit na sigaw ko sa kanila. Agad namang tumakbo ang mga ito palabas. Napakamot ako sa aking batok. Nahihirapan akong paamuin si Sanaya, dahil ibang tao ang tingin niya sa akin. Napamura ako sa aking sarili. Masakit talaga ang ulo ko ngayon. Ilang sandali pa'y buhat-buhat na ni Ansel, si Sanaya na wala ng malay. Agad kong pinasan ang aking asawa, at galit na banitin patiwarik sa kwelyo si Ansel, isa sa mga tauhan ko. Hindi ko na naramdaman ang bigat ng katawan ni Ansel, dahil sa sobrang galit ko. Anong ginawa mo sa kanya ha? Sinabi ko bang pagbuhatan mo siya ng kamay? Nanlilisik ang mga mata ko, habang nagtatanong kay Ansel. Boss Demon, huminahon po kayo. Hindi ko po siya pinagbuhatan ng kamay. Nagpupumilit kasi siyang lumabas ng gate, at pinagsisipa kami, kaya wala na kaming magawa kundi ang i-inject sa kanya ang pampatulog. Yan po ang dahilan kaya nawalan kaagad siya ng malay. Sorry po boss. Agad ko namang binitawan si Ansel, nang marinig ang paliwanag niya. All of you, always remember this. My woman deserves to be treated like a queen, even if she's in the king's den. Don't dare touch her or even look at her, or I'll hit you. Malakas na sigaw ko sa kanila. Tinapunan ko muna sila ng nagbabagang tingin, at nakita ko ang takot sa mga mata nila. Agad ko silang tinalikuran at diretsyong pinasan si Sanaya sa aking silid. Maingat ko siyang hiniga sa aking kama, at hinawi ang ilang pirasong buhok na nakatikip sa kanyang mukha. Alam kong gusto niyang umuwi ngayon, dahil nag-aalala siya sa mga anak namin. Habang tinatitigan ko siya, nakaramdam ako ng sobrang awa sa kanya. Mula nang magsama kami, wala nang katapusan ang mga paghihirap niya dahil sa akin. Pakiramdam ko wala akong silbing asawa, dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Naramdaman ko ang paghihirap ng kalooban mo ngayon babe, dahil sa sobrang pag-alala sa mga anak natin. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanila. Pangako kong magbabayad silang lahat. Ginawaran ko muna siya ng isang mainit na halik sa labi, at tinakpan ng kumot ang kalahati ng katawan niya, bago lumabas ng silid. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ng aking pantalon, habang naglalakad papuntang terrace na malapit lang sa aking silid. Mabilis kong tinawagan si Mike sa Delta Elite Task Force. Mike, nakarating na ba ang mga anak ko sa Ferrer Mansion? Yes boss, mahigpit namin silang binbantayan ngayon. Kumusta naman ang pagmamanman nyo sa paligid? Ito nga boss, may nahuli kaming kaina-hinalang dalawang lalaki, na paikot-ikot sa paligid ng mansion. Tinatanong namin kung ano ang pakay nila, at kung sino ang may utos sa kanila, ngunit ayaw umamin, pagre-report ni Mike. Mike, kailangan ko pa bang ituro ulit sa'yo ang sikretong paraan ng Delta? Kapag nagpapaamin ng isang bihag, dalhin niyo sila dito, ako magpapaamin sa kanila. Kumukulo ang dugo ko habang kinakausap si Mike. Hindi ko na hinintay pang sumagot siya. At agad na pinatay ko na ang tawag. Pagkatapos ay hinanap ko ang number ni James sa aking contact list, at tinawagan siya. Si James ang ginawa kong officer in charge ngayon ng Del Puego Corporation sa Pilipinas, dahil alam na niya lahat ng pamamalakad ng kumpanya. Sinubukan ko na siya ng 7 taon dati nang mawala ako, at hindi niya ako binigo. Kaya niyang palaguin ang negosyo sa paraan ng mga gabay ko. Ilang sandali pa'y sinagot na rin niya ang tawag ko. Boss, I miss you. Buti naman naalala niyo pa ako. Hindi man lang kayo nagre-reply sa mga messages ko. Masyado na yata kayong busy sa asawa niyo, may himig pagtatampo pa ang boses nito. Tama na ang drama James, hindi bagay sa'yo. Makinig ka sa sasabihin ko, seryoso kong wika sa kanya. Yan nga ba ang sinasabi ko kaya kayo napatawag dahil may kailangan naman kayo. James,
Bakit parang kanina ko pa nahahalata ang mga parinig mo? Gusto mo na bang magpahinga ng maaga? Yung tipong hindi ka na makakabalik. Hamon ko kay James. Hehe, hindi naman sa ganun boss. Pasalamat nga ako sa iyo eh. Proud yung asawa ko sa akin, dahil ginawa ninyo akong officer in charge ng malaking kumpanya ninyo dito sa Pilipinas. Bakit boss, ano po ba ang ipapagawa ninyo sa akin? Parang tuta nitong pagkakasabi. Imbestigahan mo ng lihim si Alex Montenegro dyan sa Pilipinas. Alamin mo ang bawat detalye ng buhay niya. Gusto kong isend mo ang files niya sa email ko within 12 hours. Boss teka lang, tama ba ang pagkakadinig ko? Within 12 hours isend ko na kaagad sa inyo. Aba boss mahirap naman yata yan. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang full information sa iksi ng oras na binigay nyo sa akin, pagrereklamo nito. Agad akong nairita dahil sa sagot niya. James, naging show nga ka na ba? E di maghanap ka ng top hacker, para within 12 hours maibibigay na niya ang hinihingi ko. Saan ba nakalagay ngayon ang utak mo ha? Galit kong sermon sa kanya. Boss, sobra naman kayo boss, kung ganun ho, pwede naman pala na kayo na lang ang direktang mag-utos sa top hacker na kilala nyo. Parang lalabas ako sa katawan ko, dahil sa mga sagot sa akin ni James. Matagal ko na itong sekretaryo, pero parang hindi pa ako nasasanay sa pagiging reasonable niya. Umakyat bigla ang dugo ko kaya ko siya sinigawan. James, utusan pa ba kita kung alam ko na pwede ko namang gawin? Sa tingin mo ba yan lang ang inaatupag ko? Mag-resign ka nga, hahanap na lang ako ng magiging kapalit mo. Huwag boss, ito na gagawin ko na promise within 5 hours email ko na kaagad sa'yo ang files ni Alex Montenegro. Ang natatarantang sagot sa akin ni James. Yun naman pala kaya mo naman palang gawin na 5 hours. Siguraduhin mong maipadala mo sa akin yan, sa saktong oras na sinabi mo ha. Kung hindi bukas huwag ka nang bumalik sa opisina, dahil marami akong tao na nakaabang dyan sa posisyon mo. Yes boss, bakit ba kasi ang daldal ko? Narinig ko pang sambat ni James sa sarili, bago ko pinatay ang tawag. Hindi magtatagal at makilala ko rin ang tunay mong pagkatao Alex Montenegro. Alam kong may ugnayan kayo ni John Blumberg dati, kaya mabilis mong napasunod ang ibang mga big boss ng underground organization na hinahawakan ko, asal ko sa sarili. 10 taon ang nakalipas, hinamon ako ni John Bloomberg ng isang laban, dahil sawa na siya sa pangingialam ko sa underworld business niya. Marami na kasi akong pinasara ng mga underground organization, sa ilalim ng pamamahala niya. Ako lagi ang namumuno sa Delta Elite Task Force, kapag gagawa ako ang operasyon ng panghuhuli sa kanila. Siya bilang Demon King ng World Underground Organization, at ako bilang General Commanding Officer ng Delta Elite Task Force, a secret operation unit of United States Forcer. Tinanggap ko ang hamon niya na kalabanan siya sa isang kondisyon. Na kapag tinapos ko siya, ako ang papalit bilang Demon King ng lahat ng mga organisasyon na hawak niya. Mag-1 taon pa lang kaming kasal ni Sanaya noon. Nang magsinungaling ako sa kanya. Nagdahilan ako na pupunta lang ng New York para sa business meeting. Dahil ayaw ko siyang mag-alala sa oras na malaman niya na pupunta lang ako ng New York. Para kalabanan si John Bloomberg. Kahit ako, hindi ko alam noon kung makakabalik pa ba ako sa kanya ng buhay. Ngunit dahil sa pagmamahal ko kay Sanaya, kaya ko napagtagumpayan na tapusin si John Bloomberg sa loob mismo ng kanyang arena. Hindi ako nakilala ng lahat ng mga big boss ng bawat organisasyon noon. Dahil nakasuot ako ng itim na full mask na may simbolong agila sa noo. Simula noon hanggang ngayon, ang itim na full mask na ito ang lagi ko nang suot kapag si Demon King ako. At lahat ng nakakaalam ng ganitong simbolo, kapag sinusuot ko ang mask na ito, ay nanginginig sa takot at hindi sumubok na kalabanan ako sa 10 taon na pamamahala ko bilang Demon King. Binago ko ang lahat ng patakaran sa buong black market, at pati na sa underworld organization. Ang sino mang lumalabag sa aking batas, ay agad kong pinapusora at binabasura ang boss nila. Marami na ang nasampulan, kaya wala nang nang-ahas na lumaban. Pero ngayon, marami pa pala akong hindi nalalaman sa mga organisasyon na hinahawakan ko. Kasalanan ko ito dahil masyado akong naapektuhan ng 7 taon, na paghihiwalay namin ni Sanaya. Dahilan para mapabayaan ko na ang lahat ng underground organization,
At pati ang huling hinawakan ko ay napasama na rin kay Alex Montenegro. Boss, nasa basement na po ang dalawang lalaki, na hinatid ni Mike ng Delta. Agad na din po silang umalis. Agad akong nakabawi mula sa malalim na pag-iisip, nang marinig ang pagbabalita ni Troy. Nanlilisik ang aking mga mata, habang bumababa ng hagdan, at mabilis ang mga hakbang na pumasok sa basement. Pagpasok ko, nakita ko ang dalawang lalaki na nakaupo at walang malay, habang nakagapos sa kani-kanilang upuan. Ang isa ay tinatansyang nasa 40 taong gulang. Kulot ang buhok nito, maitim at parang aita ang hitsura. Habang ang kasama naman niya ay nasa 30 taong gulang. Mas bata lang ito ng kaunti sa isa. Kulot na rin ang buhok nito, at mahahalata mo talagang mga aita sila. Gayunpaman hindi sila katulad ng mga aita ng Pilipinas, dahil magkaiba sila ng pananamit. Mas malinis ang mga ito tingnan, at pwedeng ihambing sa mga negritos ng Africa. Pero paanong umaaligid sila sa mansyon ng mga Ferrer? Napapaisip ako. Buhusan mo ng tubig ang mga yan, madiin kong utos kay Troy. Mabilis naman na tumalima si Troy, at agad na binuhusan ng malamig na tubig ang mukha ng dalawa. Ilang sandali pa'y nagising na ang mga ito, at bakas ang gulat at takot sa kanilang mga mata, nang makita ang aking suot na maskara. Boss, maawa po kayo sa amin, wala kaming kasalanan, pagmamakaawa ng isa sa kanila habang umiiyak. Mabuti naman at kilala niyo na ako. Magiging madali ang pag-uusap natin. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Alam nyo na ang gusto kong marinig, dahil tinanong na kayo ng mga tauhan ko kanina. Kaya hindi ko na uulitin pa. Troy, give me a knife. Utos ko kay Troy habang hinihimas ko ang nakakunot kong noo, at matalim na tinatitigan ang dalawa. Ito po boss agad na inabot sa akin ni Troy ang matalim na bagay. Mabilis ko namang kinuha yon, na hindi pa rin inaalis ang tingin sa dalawa. Nakita ko ang hindi may pinta na takot sa mukha ng dalawa, habang nakatingin sa hawak kong bagay. Hindi pa naman ako nagtatanong, nakita ko nang napaihi na ang isa dahil sa sobrang takot. Kilala nyo ang ugali ko bilang king. Hindi ko na uulitin pa ang tinanong nila. Bibilang ako ng 3. Kapag wala pang isa sa inyo ang sumagot, pasensyahan na lang tayo. Sabay kayong dalawa na maputulan ng isang daliri. Sa bawat pagsisinungaling nyo, isang daliri ang ibabawas ko. 1, 2, 3. Boss maawa po kayo, wala po talaga kaming balak na masama. Namamasyal lang po talaga kami doon sa labas ng mansyon ng mga Ferrer. Napatigil ako bigla sa aking pagbibilang, nang marinig ang umiiyak na sigaw ng nakakatandang negro. Dahil hindi ako satisfied sa sagot niya sa akin, ay agad kong inano ang bawat hintuturo nila. Ganito ako kawalang awa pagdating sa mga kalaban ko. Hindi ako mahilig magpaligoy-ligoy pag nagpapaamin ako ng aking bihag. Ang isang daliri ko. Nawala ang isang daliri ko. Napahiyaw sa sakit ang lalaking mas matanda habang umiiyak. Sa akin rin nawala ang hintuturo ko, umamin ka na kasi, huwag mo nang hintayin pa na maubos ang daliri natin. Narinig kong paninisi ng kasamahan niyang lalaki, na mas bata pa sa kanya. Syo nga ka ba Oziel? Gusto mo bang madamay ang pamilya ko? Hawak ni King Alex ang asawa at anak ko, kapag nalaman niya na kinanta ko siya, mawawala ang pamilya ko. Naghi-hysterical na sagot ng tinatawag niyang Umar. Huli na Umar, narinig na ni boss ang sinabi mo, wika nang umiiyak pa rin si Oziel. Lalo lang bumulaho ng iyak si Umar, nang mapansing napasobra siya sa pagsasalita niya. Huli na para maglihim pa siya, dahil narinig ko na ang lahat ng mga sinabi niya. Walang hiya ka talaga Oziel. Kasalanan mo ito, tatapusin kita sa oras na may mangyaring masama sa pamilya ko. At sa tingin niyo hindi ko rin kayo tatapusin, kapag hindi niyo inamin sa akin kung ano ang pakay niyo sa Ferrer Mansion. Ngayong nasabi mo na si Alex ang nag-utos sa inyo, hindi mo pa ba aaminin ang lahat sa akin? Sigaw ko sa kanilang dalawa. Boss maawa ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat, basta't ipangako niyo sa akin na ililigtas mo ang pamilya ko, mula sa mga kamay ni King Alex. Maawa ka boss, pagmamakaawa sa akin ni Umar. Okay, pangako kong ililigtas ko ang pamilya mo. Basta't aminin mo sa akin ang lahat-lahat. Wala kang ititira na sekreto, dahil sa oras na malaman ko na nagsisinungaling ka lang, may paglalagyan ka talaga,
bago mo pa makita ang pamilya mo, nakakatakot kung banta sa kanya. Opo pangako, magsasabi na ako ng totoo sagot nito, habang tumatango-tango pa. Ngunit bago ko pa man marinig ang sasabihin niya, kinalabot na ako sa braso ng humihingal na si Basti. Bakas ang magkahalong kaba, at takot sa mukha nito. Basti, wala pa bang nakapagsabi sa'yo, na sa lahat ng pinakaayaw ko ay ang kinakalabit ako? Naiirito kong tanong. Boss, patawarin mo kami na salisihan kami ng babae mo. Nakalabas siya ng gate na hindi namin namalayan. Pakiramdam ko biglang umakyat ang dugo ko sa ulo, dahil sa narinig ko kay Basti. Hanapin niyo. Uubusin ko kayong lahat sa oras na may mangyaring masama sa babae ko. Galit na galit kong sigaw sa mga tauhan ko. Agad namang tumalima ang lahat ng mga tauhan ko, sa loob at labas ng mansion, sa takot na magwawala ako. Hindi nga sila nagkakamali, dahil sa oras na ito, gusto ko na talagang magwala. Froy, hindi ko alam kung saan mo kinuha ang mga pinuwesto mo sa gate ng mansion, mga puro walang silbi. Galit ko ring tinapunan ng matalim na tingin ang dalawa. At kayong dalawa, maghanda kayo sa akin. Huwag na huwag kayong manggahas pa na tumakas, dahil uubusin ko talaga yang mga daliri nyo sa kamay at paa, sa oras na mahuli ko kayo. Nakita kong mabilis na tumango-tango ang dalawang negro. Pagkatapos kong sabihin ang gusto ko, agad na akong tumakbo palabas ng mansion, dala ang flashlight, armas at patalim na nakasukbit sa baywang ng aking pantalon. Mahirap pa namang maghanap ngayon, dahil mag-aalas 7 na ng gabi. Madilim na ang buong paligid, at maririnig na ang ingay ng mga kuliglig. Talagang delikado na ang lumabas kapag ganitong oras, dahil siguradong maliligaw ka kung saan ang labasan papuntang road highway. Bago mo marating ang main road, mula sa mansion, dadaan ka muna sa kagubatan hanggang sa makarating ka sa labas. Babe, bakit mo ba na naisip ang umalis? Kasalanan ko talaga ito pag may nangyaring masama sa'yo, napabayan kita. Paninisi ko sa aking sarili. Sanay, sigaw ko sa kanya, habang binabaybay ang makitid na daan, papunta sa loob ng kagubatan, ngunit wala pa ring sumasagot. Sanay, ilang ulit na sigaw ko sa pangalan niya, pero wala pa rin akong narinig na sagot mula sa kanya. Paano kung nahuli siya ng mga tauhan ni Alex, na nakaabang lang sa kagubatan, dahil kanina nasundan sila? Di naman kaya'y nakasalubong niya ang mga mababanggas na hayop sa loob ng gubat. Sigurado akong naligaw talaga siya, dahil maraming mga maliliit kang madaanan bago ka makarating sa labas. At ang isang daanan patungong. Agad akong napamura sa aking sarili, nang maalala ko na ang isang daanan pala ay papunta sa mataas na bangin, at kung hindi mo makikita kaagad, siguradong babagsak ka sa ilog. Paano kung yun ang daan na dinaanan niya? Bigla akong kinabahan. Binalingan ko ang aking mga tauhan na ngayon, ay nakasunod na rin sa akin. Kailangan nating maghiwa-hiwalay. Froy, doon ka dumaan, patungong labasan sa kalsada. At kayo naman Basti, doon kayo sa kabilang daan patungo sa kuweba. At ako dito ako dadaan patungong ilog. Kapag natagpuan nyo siya, mag-inform kayo kaagad sa walkie-talkie na hawak nyo. Maliwanag. Maliwanag boss. Pagkasabi ay agad na kaming nagkanya-kanya ng daan. Binaybay kong muli ang daan, habang sinisigaw ang pangalan ni Sanaya. Habang tumatagal lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Sa kalagitnaan pa lang ako ng daan na tinatahak, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sanaya, sumagot ka, sigaw ko muli sa pangalan niya. Ininda ko ang malakas na ulan, dahil kailangan kong makita ang aking asawa. Lalo akong kinabahan nang makita ang damit na suot ni Sanaya kanina. May mga bahid ng dugo ang damit nito. Sigurado akong nakalaban niya ang mga mababanggas na hayop. Agad na hinalughog ng aking mga mata, at ng flashlight na hawak ko ang buong paligid, na aking kinaroroonan. Nagbabaka sakali na nandito lang si Sanaya. Hindi nga ako nagkamali, dahil sa di kalayuan sa kinatatayuan ko, nakita ko ang nababasa sa ulan na hubad na katawan niya, na nakasandal sa malaking bato at wala ng malay. Sanaya, sigaw ko habang papalapit sa kanya. Agad kong hinubad ang aking damit sa katawan, at pinasuot sa kanya. Malaki ang white t-shirt na suot ko, kaya abot hanggang binti niya ang damit. Napatigil akong bigla nang makita ko, ang maraming sugat sa kanyang mga binti at paa. Babe, bakit ka ba lumabas ng mansion ha?
Please don't even dare to leave me again. Naiiyak kong bulong sa tainga ni Sanaya, habang kinakarga siya.